So mga sangkay, meron pong lumabas na balita na marami daw po ang nasawi ngayon doon po sa China. Ano kaya ang nangyari? Hi guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another video, mga sangkay, another vlog today. At ito nga, pag-usapan po natin itong nangyari doon po sa China na mukhang mayroon pong matinding kaganapan, mga sangkay. Marami daw po ang nasawi, no? Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, mga sangkay, nag-a-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari sa ating mundo, maging dito sa Pilipinas. Tayo po ay 1.23 million subscribers na po dito sa YouTube. Kaya naman, anong pang hinihintay nyo, i-subscribe nyo na. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ngayon, ito po ang nangyari daw, mga sangkay sa China. Ayon po dito, may mga nakita daw po na mga nasawi doon po sa China. Dahil po sa matinding pagbaha. Akala nga po ng marami mga sangkay, ito po ay fake news. Pero ito pala ay totoo, no? Na-i-vlog din po natin ito, mga sangkay. Dahil po sa matinding pag-ulan. I know that some Filipino, mga sangkay, Filipinos are siguro parang nag-ano sila. Siguro dahil po sa inis na rin nila dahil sa West Philippine Sea. Naghihiling po sila ng hindi maganda po sa China. At ito po, yung iba mga sangkay, tumatawa dahil po sa pangyayari. But for me, ibang ano to, hindi naman lahat po ng mga Chinese, kagaya po ng kanilang gobyerno. Ang pinag-uusapan po kasi natin dito, yung pangkalahatan ng mga residente po doon, na karamihan naman po doon, mga sangkay, may mga mabubuting kalooban. Ngayon, ito po, kaya nga may mga nananawagan na pray for China. And it's part of being a Christian, mga sangkay, that we have to pray sa lahat ng tao. China's National Observatory has warned of more torrential rain in southern China. Rain that has already claimed scores of lives. Downpours have caused landslides and floods in the past week that destroyed homes, infrastructure and crops. Relief and flood control personnel have been working to help trapped residents. Grabe, no? Sa ibang mga part, mga sangkay, sa Amerika, ang nangyayari naman po doon, sobrang init ng panahon na hindi na po halos kinakaya nila. Ganyan pong nangyayari doon, mga sangkay. While dito sa ibang bahagi ng ating mundo, like China, no? Ang pagkakaalam po natin, kalahating bahagi ng China, binabagyo o inuulan na malalakas. Ang kalahati naman po, mayroon pong heat wave. Yan po ang nangyayari, mga sangkay, ngayon sa China. Officials in Guilin called it the worst flooding since 1998. Now let's bring in DW correspondent James Chater from Taipei. James, the flooding has been described as a once-in-a-century event. Grabe, once-in-a-century event lamang po itong malaking sakuna na nangyari, mga sangkay, doon sa China. Tell us more about the scale of it. Yeah, well, simply put, more extreme weather is making these types of events more difficult for the authorities in China to manage. What we've seen over the past week really is many provinces across southern China being impacted by earlier than expected heavy rain. We also can expect in Meizhou there's potential that... And I'm sure, mga sangkay, no, itong mga nangyayari to, part po ito ng climate change. Ito po, wala po talagang pipiliing mga lugar to, mga sangkay, itong climate change. Mayaman ka mang bansa, mahirap ka man na bansa, pwede kang tamaan. O itong China, isa po sa mga superpower na bansa. Malakas na bansa, mayamang bansa, pero tingnan nyo naman, mga sangkay, ang nangyayari, di ba? The death toll could rise there. This is the city in Guangdong province that has seen the majority of deaths, and there are concerns that in that province or in the province of Guangdong, there are still people that are
missing, predominantly in more remote areas. Yan, makikita niyo mga sangkay. Ito po, pang tanggal po ata to ng tubig na na nakabara dito mga sangkay. This is, again, as I explained, double the amount of annual rainfall we've had since April on the previous period of time last year, and hundreds of thousands of people across those southern provinces of China have been impacted by this weather event. Grabe. Now, there are dozens of deaths, of course, and thousands of homes damaged. What problems are the rescue teams facing right now? Yeah, well, this is flooding that has impacted not just urban areas but also more rural, mountainous areas too. Kaya lang, ang alam ko meron po ako dito mga video nun eh. Hindi ako nagkakamali. Try nating i-check kasi picture pala. May mga pictures po dito na nakalap po tayo kung saan ito pong China nga po ay tinamaan itong mga malalaking problema nila ngayon, itong disaster. Hanapin natin mga sangkay para po mas klaro kasi iilang capture lamang po ng footage yung pinapakita dito. Tali natin para mas maano tayo. Mas maliwanagan tayo ano ba itong nangyayari ngayon doon sa China. Saan na ba yun? Ito. Ayan mga sangkay. Ayun. Ayan po, naipakita na po natin to sa sa isa nating vlog, no? Pero ayan nga po. Ito daw po yun mga sangkay, ayon po sa mga kumakalat po sa social media. Akala ko nga mga sangkay, fake news. Kasi di ba ang dali-dali naman magkukuha ng mga pictures na ganito eh. Ayan, no? So, grabe itong pangyayari doon sa China, no? Nahihirapan daw po yung mga rescuer, mga sangkay na isalba yung ilan sa mga kababayan po nila doon. Tingnan nyo naman mga sangkay. Isang super power na bansa, tinamaan ng mga ganitong klaseng sakuna. Wala po talagang ligtas, no? Kahit mayaman ka pa pang bansa. Basta kalikasan po ang maningil. Matindi po talaga. Yung iba dito mga sangkay, nagko-comment, sinasabi nila, ayan, gusto nyo ng mga agaw ng tubig, ayan. Pinadalhan kayo ng tubig na mas malala. Hinatid na daw mismo yung tubig sa kanila. Pero mga sangkay, panalangin po natin kasi marami din namang mga mabubuting mga Chinese, no? May mga kilala po tayong mabubuting tao. So, ayun na nga po ito. Tingnan po natin. Guangdong province has some of the biggest cities in China, but it also has some of the most dramatic mountain landscapes too. And this is where some of the people that were missing over the days into the kind of latter half of last week were still located. What's making the rescue efforts even more challenging, though, is that the inclement weather is simply continuing. We've seen a drop off in the level of rain that has been hitting this part of China since the beginning of last week, but there is still heavy rain in this part of China, as well as high temperatures, and that's what's really the central focus for authorities now. There's a deep concern that in those parts of Guangdong province and also southern China, where there's still a lot of water simply left on the ground, that this could be where waterborne diseases could spike, and disinfection is actually what authorities now, moving into next week, are going to be looking to put a focus on as they continue rescue operations. Thank you very much, DW's James Chater there from... Okay, so ayan po ang nangyari mga sangkay sa China ngayon. Pinadapa po sila ng malalaking kalamidad po ito kasi sa kabilang banda, heatwave po ang nangyayari. So sa ibang part naman mga sangkay, ito matinding ulan, matinding mga pagbaha ang nararanasan po ng kanilang bansa ngayon. No? At marami na raw po ang pumanaw dahil po dito. So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Talagang nakakalungkot po ito. Huwag po tayo magdasal ng masama kasi 'di ba? Just imagine kung sa atin din mangyayari 'yan. Tapos ipagdadasal din po ng mga Chinese na pagtatawanan po tayo, no?
So, maging makatao pa rin po tayo sa kabila po ng problema usigalot doon po sa West Philippine Sea. Kasi ang kalaban po natin sa West Philippine Sea, yung gobyerno po nila, hindi talaga yung buong China eh. No? So, ano po ang inyong opinion mga sangkay sa nangyayaring ito? I-comment nyo po sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlog. No? So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.